na lang mas marami pang mga bakal na bola ang bumagsak mula sa itaas. Kumugulong ang mga ito ng parang baliw, pabalik-balik sa ibabaw ng metal na rehas. May ilan na mabilis ang reaksyon at mubig na makaligtas. Ang iba naman ay agad namatay sa mismong lugar. Sa loob lamang ng ilang sandali, kaunti na lang ang natitirang kalahok. At kung sino man naman nanalo sa laban na ito, ay itatalaga bilang general. Sa tingin ng hukom ay masyadong mabagal ang takbo ng laro. Agad niyang sininyasan ang kanyang mga tauhan na paikutin ng gulong. Sa susunod na segundo, umikot ang buong metal na rehas. Dahil sa puwersa ng inersya, lalo pang bumilis ang paggulong ng mga bakal na bola. Isang kupunan ang hindi nakareact agad. Dalawa sa kanila ang agad na itulak palabas ng rehas at bumagsak. Iisa na lang ang natira, kapit na kapit sa rehas para sa kanyang buhay. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, sumugod si Henry at hinawakan siya. Pagkatapos ay gumamit siya ng kawit upang ikabit ito sa kadena. Yun lang ang dahilan kung bakit sila nakaligtas. Pero hindi ganun kaswerte si Mike. Hindi sinadyang naipit ang paa ng kanyang kakampi at may paparating na bakal na bolang dudurugin sa kanya. Hindi nagatubili si Mike kahit isang segundo. Tinagahan niya ang paa ng kanyang kakampi upang iligtas siya. Ngumiti ng masama ang hukom. May isa pang kupunan ang kumapit sa kadena gamit ang kanilang mga sandata. Balak nilang umindayog sa ilalim at dumaan sa shortcut. Habang malapit na silang makarating sa finishing line, hindi ito matanggap ni Mike. Inihagis niya ang espada diretso sa kupunang iyon. Sinamantala ni Mike ang pagkakataon at mas lalo pang bumilis ang takbo. Siya ang unang nakarating sa finishing line. Kaagad pagkatapos, nakarating din ang kupunan ni Henry. Para sa mga kupunang hindi nakapasok sa top 3, tinatakan ng kanilang mga mukha ng marka ng permanenteng kahihiyan. Ngunit mas nakakatakot pa ang ikalawang round. Ang tatlong natitirang kupunan ay kailangang puminta sa Dragon's Nest at maglaban sa nag-iisang itlog ng dragon.